patuloy tayong nag-aaral sa ating strong foundations at review lang natin na kaunti. Nung nakaraan, ang pinag-usapan natin is about regeneration. Okay? Pag sinabing regeneration, una, ito yung tinatawag na born of God. O tayo ay mga anak ng Diyos. Amin po ba? And then pangalawa, regeneration refer as new creation. Tayo ay bagong nilalang na. Sino sa inyong bagong nilalang na? Okay? So, pag sinabing bagong nilalang, ibig sabihin, yung old nawala na disappear na, nag-vanish away na. Ang nag-i-exist na ay bagong nature. And then yung pangatlo, regeneration refers to, sa tingin nyo, sa tingin ninyo, regeneration refers to born again. Yan. New creation. Then after that, tayo ngayon ay nasa lesson 3, part 3. Okay? Regenerations means born again. Okay? Pag sinabing born again, ipinanganak muli. Okay? Then, tandaan natin pag sinabing re-genes, ibig sabihin may panibagong genes. Tama? Ano yung genes na meron sa atin nung hindi pa tayo na born again? Anong genes? 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 Hindi yung genes na ano, ha? Re-genes. Regeneration. Ibig sabihin, muli nagkaroon tayo ng bagong DNA o dati yung ating sabihin na natin blood ay blood ng isang taong makasalanan. Ngayon, tayo ngayon may panibagong dugo tayo at ang dugo nito ay dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. At tayo ngayon ay nagkaroon ng tinatawag na bagong, sabihin nga natin, bagong kasi sa Tagalog, yung salitang born again, isinilang muli. Yung new creation, bagong nilalang. Okay? So, pag sinabing bagong nilalang at isinilang muli, halos parehas lang yan. Ang ipinapakita lang natin dito ngayon ay saan tumutukoy ang salitang regeneration. Okay? So ngayon, ang pag-uusapan natin is about born again. Ang sabi dito, okay, regeneration, basahin nga natin, refers to us born again. Okay? So, una, born of God. Pangalawa, new creation. And then pangatlo, born again. Pero iisa lang yan. Ang tawag dyan ay regeneration. So ngayon dito, bakit napakahalaga na tayo ay dapat isilang muli? Kasi hanggat hindi tayo isinisilang muli, okay, hindi tayo makakapasok, hindi natin may experience ang kaharian ng Diyos sa buhay natin. Sabi dito, sa John chapter 3, verse 3 and 5 and 7. Jesus replied, very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless
they are born again. No one can see the kingdom of God unless they are born again. And then Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Plus, human nature give birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Wow! Sabi ng iba, wala naman daw born again. Pero dito makikita natin, mababasa natin na mayroong salitang born again. Pero kasi sa King James Version, born from above. Born from above. Pero sa NIV, born again. Okay? Ipinanganak muli. Sabi niya dito, kung babasahin natin, no one can see the kingdom of God unless maliban, okay, na siya ay born again. Ngayon, alamin muna natin, kasi may pagkakaiba kasi yung kingdom of heaven sa kingdom of God. Okay? Para mas maintindihan natin itong salitang born again, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng kingdom of God at saka kingdom of heaven. Ang kingdom of heaven, ito ay lugar, place, lugar mismo ng Diyos. Ito mismo yung tahanan ng Diyos. Kingdom of heaven. Okay? Ngayon, sabi niya dito, saan ka daw papasok? Di ba? Saan ka daw papasok? Sa kingdom of heaven or sa kingdom of God? Saan kayo papasok? Sa kingdom of heaven o sa kingdom of God? Okay? So, ibig sabihin, paano ka makakapasok sa kingdom of God? Kailangan, para makapasok ka sa kingdom of God, kailangan you must be born again. So, ngayon, alamin natin ngayon, ano ang kingdom of God? Ang kingdom of God, okay, ito ay influence of a king over his territory. Ibig sabihin, pag sinabing influence, hindi ito place. Tama ba? Yes. Nakukuha ninyo? Hindi ito lugar, kundi ito ay ano? Ha? Anong ibig sabihin ng impluwensya? Ha? Relationship? Ano pa? Kasi sabi niya dito, ito ay tinatawag na governing influence of a king over his territory, impacting it with his personal will, purpose, and intent, then producing culture, producing values, producing moral and lifestyle that reflect the king's desire. Okay? Yun ang kingdom of God. Ibig sabihin, ang kingdom of God ay hindi lugar. Ang kingdom of God, ito ay impluwensya ng hari ng kaharian, ng impluwensya ng hari sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, ito ay kultura, ito ay values, ito ay morals, and lifestyle ng isang tao. Nakukuha natin. Naintindihan natin. So meaning, sabi niya, you cannot see and enter the kingdom of God unless you are born again.
Nakukuha niyo yung point. So, ibig sabihin, hindi mo mai-experience, hindi mo mararanasan ang impluwensya ng Diyos sa buhay mo kung hindi ka born again. Hindi mo mararanasan yung tinatawag na purpose. Hindi mo mai-experience yung intention ng Diyos sa buhay mo kung hindi ka na born again. Ibig sabihin, ito yung nature ng Diyos. Dapat nakikita sa buhay natin. Tama ba? So, ibig sabihin, bago makita yung nature, yung lifestyle, yung kultura ng Diyos sa buhay mo, ang prerequisite, dapat ma-born again ka. Nagigits siya? Nakukuha niya? So, ulitin ko, ang kingdom of God ay hindi langit. Ang kingdom of God, ito ay impluwensya ng hari sa buhay ng isang tao. The kingdom of God is within you. Okay? Nakukuha natin? Ang kingdom of heaven, ito yung tirahan. Ito yung lugar mismo ng Diyos. Ngayon, kung gusto ninyong maranasan yung ma-experience yung purpose, ma-experience yung intent ng Lord, ma-experience yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, ang kailangan sa iyo, kailangan mong ma-born again. Naintindihan niyo ako? So, ibig sabihin nito, sabi niya dito, ulitin ko, sabi niya dito, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh or human nature gives birth to human nature of flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Dito, ang ginagawa ng ating Panginoon habang siya ay nagsasalita, nagbibigay siya ng contrast between physical birth and spiritual birth. Okay? Dalawa yung binabanggit niyang kapanganakan dito. Physical birth at saka spiritual birth. Ngayon, sabi niya, ang ipinanganak sa physical, ang i-reproduce nito ay physical. Pero pag ang spirit, ipinanganak ka sa espiritu, ang i-reproduce nito ay spirit. So, ibig sabihin, men can only reproduce human life, but the Holy Spirit gives new life from heaven. New life from heaven. Bagong buhay galing sa saan? Galing sa heaven. Galing sa langit. So dito, ang idinidiscuss niya dito, okay. Sabi niya kasi dito, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Dinidiscuss niya dito yung contrast between physical and spiritual birth. Nakukuha niya? Naiintindihan niyo ito? Ngayon, sabi niya, kapag ikaw ay ipinanganak sa laman, siyempre, ang ibubunga nito ay laman din. Pero kapag ikaw ay ipinanganak sa espiritu, ang ibubunga nito ay spirit. Kaya sabi niya dito, you should not be surprised. You must be born again. Hindi dapat kayo masurpresa. Dapat ma-born again uli kayo. Born from above. Dahil ang born again lang, kapag na-born again ka, doon mo lang may experience ang kingdom of God sa buhay mo.
Anong meron? Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then all these things shall be added unto you. Anong kailangan mong gawin? Seek. Seek the kingdom of God first. Then, and His righteousness, then all these things shall be added unto you. Kung ating ipaparaphrase ito, kapag na-impluwensyahan ka ng personal will, ng purpose, ng intent ng Diyos, ng culture ng Diyos, at ng kanyang katwiran, then saka mo lang may experience ang lahat ng pangangailangan mo. Alam niyo na kung bakit hindi natin na-experience yung needs natin dahil yung influence ng king sa buhay natin hindi pa nakikita. Kaya kapag nakikita na yung influence ng king sa buhay natin at saka yung kanyang righteousness ang siyang nakikita sa buhay natin, then hindi niya sinabing some, and then all these things shall be added unto you. Nagigets nyo? Kaya ang born again dapat walang problema pagdating sa kanyang needs. Sabi mo, born again ka ba? So wala ka dapat problema dahil yung influensya ng king, yung personal will niya, yung purpose niya, yung intent niya, yung moral values niya, culture niya, lifestyle niya, nakikita sa iyo, then sabi niya, all. Sino magdadagdag nito sa iyo? Ikaw bang magdaragdag? Si Lord yung mag-a-add. Then all these things shall be added unto you. Naiintindihan niya? So, ibig sabihin, sabi mo nga sa katabi mo, you must be born again. Kung hindi ka born again, hindi mo may experience yung kingdom of God sa buhay mo. Kaya sabi niya, hindi dapat kayo ma-surprise. Huwag kayong magtaka. Kinakailangang ma-born again kayo. Kinakailangang ipanganak kayong muli. Kaya nga, ang born again ay hindi ito relihiyon. Ang born again, ito ay relasyon mo sa Diyos. Pag sinabing relasyon sa Diyos, ang ibig sabihin, kapag meron kang tamang relasyon sa Diyos, yung will niya, yung purpose niya, yung intent ng Diyos, at saka yung kanyang kultura, yun yung nakikita sa buhay mo. Nagigets? Naiintindihan ninyo? Kaya ang tawag doon, regeneration. Sino sa inyo gusto niyo ma-experience yung all these things? Ano kailangan? Oh, hindi. Ma-born again ka muna. Ma-born again ka muna. Unless you are born again. Kaya you must be born again. Kaya sabi niya dito, kung na-born again ka, then you can experience the kingdom of God sa buhay mo. Okay, nakuha nyo na? Kaya, napakahalaga ito. Kumbaga, kung aaralin natin, parang simpleng-simple, pero ito ang pinakamahirap makita sa buhay ng isang tao. Kasi madaling sabihin, born again ka eh. Di ba? Ang dali lang sabihin ng ating bibig na born again tayo. Pero ang tanong, kaya mo bang nakikita pa yung pagiging born again mo sa buhay mo? Are you listening? Naintindihan niyo ako? Alright, so now, how can a person be born again? Paano? Na ang isang tao, siya ay mabuborn again. Tama ba? Sa Tagalog? Paano? Kasi yung iba, akala nila, yung pag pupunta sila ng church, born again na sila.
Yung iba, akala nila kapag nagbabasa ng Biblia, nagme-memorize ng scripture, born again na sila. Nagigets niya? Yung iba, dahil sila ay nagpipray, akala nila, born again na sila. Ano sabi ng Bible? Number 1, believe in Jesus' finished work on the cross. Paano ka maboborn again? Paniwalaan mo. Una, paniwalaan mo yung tinapos na ginawa ni Kristo sa krus. Anong sabi niya dito? Sa John 3:12-13, ang sabi niya dito, but if you don't believe me when I tell you about earthly things, si Jesus yung nagsasalita dito how can you possibly believe if I tell you about heavenly things? No one has ever gone to heaven and returned, but the Son of Man has come down from heaven. Kung tatagalugin natin, kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa kaya kayo maniniwala sa mga sasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? Walang sino mang makakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit. Yun yung sinasabi doon sa Tagalog version. Then tuloy natin. And as Moses lifted up the bronze snake on a pole in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, so that everyone who believes in Him will have eternal life. So, sinabi pa ni Jesus, sabi niya, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa ilang, ganun din naman ako na anak ng tao, sabi niya dito, ay dapat ding itaas upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy dito yung pagkapako ni Jesus sa krus. Kailangan din siyang maitaas, maipako sa krus. Kailangan din siyang maisabit sa kahoy. At ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakukuha ninyo? So, ang una, paano tayo mabuborn again? Kailangan mong maniwala sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo nung siya ay ipinako. Pinaniniwalaan ba natin yun? Ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? The cross of Calvary, anong ginawa niya? Bago siya namatay, inilibing at muling nabuhay, anong ginawa niya? Di ba napag-aralan natin yon? Na siya ay niredeem niya tayo ay tinubos niya, di ba? Tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan dahil sa kanyang mga sugat, tayo ay gumaling dahil siya ay naghirap para tayo ay umunlad. Yun yung mga ginawa niya sa krus. Yun yung mga bunga na kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So, ibig sabihin, paniwalaan mo ito. So, number 1, paano ka mabuborn again? Paniwalaan mo yung ginawa, yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi yung pupunta ka lang ng simbahan, ng church, akala mo born again ka na. Kasi marami naman pumupunta ng simbahan, hindi naman nila ginagawa yung kanilang naririnig. Tama ba? Tama ba ako? Hindi naman nila ginagawa. May mga pumupunta ng simbahan, masabi lang na nagsisimba. Pero right after that, walang pagbabago yung kanyang buhay. So, hindi porke ang tao pumupunta ng simbahan na born again na siya. Hindi porke ang isang tao nagsisimba,
Christian na siya or anak siya ng Diyos. Masasabi lang na siya ay born again o Christian o anak ng Diyos kung pinaniwalaan niya yung tinapos na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nagigets natin? Naintindihan natin? So, paano tayo maboborn again? Believe in Jesus' finished work on the cross. Okay. Then, sabi niya dito, pangalawa, we were dead in sin, now alive in Christ. Tayo ay patay na dapat, o mamatay dapat tayo sa kasalanan at mabuhay tayo kay Kristo. Yun yung pangalawa. Nagigets natin? We were dead in sin. Then now, alive in Christ. Dapat mamatay. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat mamatay ka sa kasalanan. Anong sabi dito? Tignan ninyo. Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Once you were dead because of your disobedience and your many sins, you used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil. Sino yung devil? Sino yung devil? The commander of the power in the unseen world. Siya yung commander. Siya yung prinsipe ng hindi nakikitang daigdig. Nakikita niyo ba yung unseen world? No, sino yung commander doon? Si Satanas, yung devil. Sabi niya, sino daw yung devil na ito? He is the spirit at work in the heart of those who refuse to obey God. Yung devil na ito, yung commander na ito, siya yung espiritu na nagwo-work sa puso ng isang taong tumatangging sumunod sa Diyos. Kaya, ang disobedient, kapag yung isang tao nagdi-disobey, kaninong espiritu yon? Ha? Kaninong espiritu yon yung nagdi-disobey? Tinatanggihan niya. Ang salita ng Diyos, kaninong espiritu yon? Oh, ang liwanag no, sabi niya, He is the Spirit at work in the heart of those who refuse to obey God. All of us used to live that way. Dati, ganun tayo. Parang ganun sinasabi niya. Sabi ni Apostol Pablo, dati, ganun tayo, ganun kayo. Diba? Following the passionate desire and inclination of our simple nature. But our very nature, we were subject to God's anger. Just like everyone else. So sa kalagayan natin dito, sabi ni Paul, kasama rin sana nila tayo na nararapat na parusahan. Nakukuha natin? Nagigets ninyo? Kaya sino yung mapaparusahan? Yung mga nagdi-disobey. Bakit nagdi-disobey sila? Kasi yung iba yung spirit na meron sa kanila. O, alam nyo na kung bakit nagdi-disobey ang isang tao, anong espiritu meron sa kanya. Kaya hindi ako naniniwala ng isang tao nagdi-disobey, tapos sasabihin niya, anak siya ng Diyos. Eh, ang liwanag dito, sabi niya, He is the Spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Pero ang katotohanan, kahit Christian tayo, no, dumarating sa punto na nagdi-disobey tayo. Tanong, kaninong spirit yun? Ang hirap sagutin, ano? Kaya nyo magsagutin yan? Ha?
Pero alam niyo, kung totoong born again ka, hindi ka na dapat kontrolado ng espiritu ng kaaway. Bakit nakokontrol ka pa? At ang kanyang tools ay disobedient. Yun yung kanyang sandate eh. Yung hindi ka sumunod. Bakit dumarating sa pagkakataon na hindi tayo sumusunod? Anong problema? Baka hindi malinaw sa atin yung salitang regeneration o isinilang muli. Tandaan natin, flesh give birth to flesh, but spirit give birth to spirit. Don't be surprised. You must be born again. Are you listening? Sige, tatanungin ko kayo ngayon, sino sa inyong born again? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sabi mo naman sa katabi mo, congrats. Sana hindi na makita yung spirit of disobedience sa iyo. Ha? Ayan, liwanag ito, oh. Sino yung commander of the power in the unseen world? The devil. Ang tawag sa kanya, kaninong espiritu yung spirit of disobedience? The devil. So, ibig sabihin, kapag kinokontrol ka nito, ibig sabihin, baka hindi ka pa born again. Baka yung flesh pa rin, yung simple nature pa rin, ang meron at hindi pa nawawala. Okay, tuloy lang natin. Huwag kayong magagalit, ha? But God is so rich in mercy, and He loved us so much, that even though we were dead because of our sin, He gave us life when He raised Christ from the dead. Okay? Maunawain ng Diyos. Napakadakila ng kanyang pag-ibig. Kahit na tayo ay itinuturing na patay dahil sa mga kasalanan natin. Ano sabi? Ha? Muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Then, liwanag dito ha, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. Yan ang dapat nating makita. It is only by grace you have been saved. Meron ka bang ginawa? Wala. For He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realm because we are united with Christ Jesus. Then sabi niya doon sa verse 89, God saved you by His grace. When? When you believe. Iniligtas ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Nung ikaw ay naniwala. And you can't take credit for this. It is gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang kayo ay sumampalataya kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos. Take note, kaloob ito ng Diyos. Hindi ito mula sa mga ginawa natin. Naligtas ka, hindi dahil sa may ginawa ka, naligtas ka dahil ito ay kaloob ng Diyos. When you believe. Saan ka maniniwala? Doon sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Naintindihan niyo ako? Kaya, hindi ka lang born again. Ang born again, tinitiyak ng Panginoon na siya ay ligtas. Sinong ligtas dito? Taas ang kamay. Ligtas. So, hindi ka lang na born again ha, niligtas ka pa ni Lord.
Ililigtas o ligtas na? Ligtas na. It is a gift from God. Regalo ng Diyos ito sa atin. So, wala kang ginawa. Ngayon, dahil tumanggap ka ng regalo, ibig sabihin, ituring mo na patay ka na rin sa kasalanan at nabubuhay ka na ngayon kay Kristo. Yun yung pangalawa. Paano ka mabuborn again? Ituring mo na ikaw ay patay na sa kasalanan at nabubuhay ka na kay Kristo. Dahil ikaw ay naligtas nung ikaw ay sumampalataya. Clear? Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Maliwanag? Kaya kapag may nagtanong sa inyo, ligtas ka na ba, sister? Yes! Anong ebidensya mo? May regalo ito ng Diyos sa akin. By His grace. O yung iba hindi, ligtas ka ba? Hindi ko sigurado kasi hindi naman ako nakakasunod Tama ba? Nagigets niya? Meron bang ganitong pananaw? Ha? Meron bang ganitong pananaw? Hindi ko siguradong ligtas ako kasi hindi nga ako nag-fasting, hindi nga ako consistent na nagbabasa ng Biblia, hindi pa nga ako consistent na nagpipray, kaya hindi ko sigurado kung ligtas ako. Tsaka hindi pa ako gumagawa ng mabuti, wala pa akong nagagawang mabuti, ganun ba? Ang sabi dito, God save you by His grace. Palakpakan natin si Lord. Alright? Now, sabi pa niya dito, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. In Christ, baliktarin natin, in Christ Jesus, count yourself dead to sin, but alive to God. So, ibig sabihin, kay Kristo Jesus, ituring mong ang iyong sarili na patay na sa kasalanan at buhay para sa Diyos. Tindi Alamin nga natin itong count na yan. Yung salitang count, sa Greek word ay logisumai. Ay sabi mo, logi ka, sumay pa. Anong ibig sabihin ng logisumai? Consider, decide, conclude, think, suppose, reckon. Ibig sabihin, in the same way, consider yourself. In the same way, decide yourself. In the same way, conclude yourself. In the same way, think yourself. Suppose yourself. Reckon yourself dead to sin. I-consider mo. Napatay ka na sa kasalanan. I-consider mo na ang iyong sarili ay patay na sa kasalanan. Ano yung considered? I-consider mo. Ano ba yung dead? Ang sabi sa salitang Greek word ay nekros. Lifeless, disease, inanimate, destitute of force or power, inactive. Aliwanag yan. Pag sinabing destitute, wala ng power. Ano yung wala ng power? Yung kasalanan. So, sabi niya, consider yourself lifeless, disease, inanimate, destitute of force or power, inactive to sin. Tindi Anong ibig sabihin ng disease? Patay na. Anong ibig sabihin ng lifeless? Wala ng buhay. Anong ibig sabihin ng inanimate? Walang kabuhay-buhay. Wala talagang buhay.
Ha? Ako niyo? Oh, sabi niya, count yourself dead to sin in Christ Jesus. But alive. Anong ibig sabihin ng alive? Ang ibig sabihin nito is to live, breath, active, bless, press. Ibig sabihin, dapat ikaw active. Dapat humihinga ka para sa Diyos. Dapat ikaw ay bless para sa Diyos. Dapat ikaw ay sariwa para sa Diyos. Yun yung born again. Are you listening? Yun yung born again. Sabi mo, ang born again, active. Ang born again, buhay. Sariwa. Bless. Ang born again, humihinga para sa Diyos. O, matindi yun. Humihinga para sa Diyos. Dahil ikaw ay nakay Kristo. Ang liwanag ba itong verse na ito? Kaya dapat itinuturing natin tayo ay patay na sa kasalanan at active tayo, humihinga tayo para sa Diyos. Kaya pag gising mo sa umaga, kanino ka nabubuhay? Pag gising mo sa umaga, bakit ka humihinga para kanino? Pag gising mo sa umaga, bakit kailangan mong sariwa para kanino? Pag gising mo sa umaga, bakit kailangan mong strong para kanino? Oh, hindi ka bumangon para magkape. Ha? Nagigets niya? Dapat bumabangon tayo para sa Diyos. Dapat gumigising tayo para sa Diyos. Dapat active tayo para sa Diyos. Kaya count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Hindi ka gumigising para sa para sa sarili. Hindi ka gumigising para masunod yung gusto mo. Ikaw ay gumigising para masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan na natin si Lord. O, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka humihinga para sa sarili. Humihinga ka para sa Diyos. Ibig sabihin, pag humihinga ka para sa Diyos, ibig sabihin, lahat yung buhay mo ginagamit para sa purpose ng Diyos. It's it. Hindi dapat natin sinasayang yung life natin. Dapat yung buhay natin ginagamit para sa purpose ng Diyos sa iyo. Tanungin ko kayo, kumusta na yung buhay niyo? Nabubuhay ka ba dahil meron kang assignment? Kailangan mong maipasa ito? Ganun ba? Kaya dapat pag gumising tayo sa umaga, huwag agad yung assignment, yung gagawin mo. Pag gumising ka sa umaga, si Lord agad. Gets natin? Hindi pag gising mo sa umaga, ang iniisip mo, problema agad. Uy, baliktad yun. Hindi ka gumigising para sa problema. At hindi ka rin gumigising para sa utang. At hindi ka rin gumigising para sa sama ng loob. Gumigising ka para sa Diyos.
Gets nyo? May natututunan tayo? Alright, parang hindi ko pa kayang tapusin eh. Do not let sin control the way you live. Do not give in to simple desire. Sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. So, liwanag yan. Huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masasamang pita nito o hilig nito. Sapagkat hindi dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Oh, kita ninyo, ang liwanag ito, sin is no longer your master. Sin is no longer your Lord. Bakit? Because we are not under the law, but we are under grace. Whew. Kaya hindi na dapat tayo kinokontrol ng kasalanan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay sinilang muli, na born again ka, hindi ka na dapat kinokontrol ng kasalanan. Hindi na yung kasalanan ang master mo. Si Lord na ang master mo. Dahil na kay Kristo ka na. Hello? Maliwanag yan? Hindi na yung kasalanan ng master mo, si Kristo na ang master mo. Bakit? You are under grace, not under the law. May natututunan tayo. Liwanag. Okay. Sabi nga sa Tagalog, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Sapagkat hindi na dapat. Sabi mga, hindi na dapat. O anong ibig sabihin ng hindi na dapat? Ha? Hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim kayo ng biyaya ng Diyos. Take note hindi na dapat. Ang ibig sabihin yan, hindi mo na sinasadya. Ngayon, kapag sinadya mo pang magkasala, may problema. Kasi sabi dito, hindi na dapat. Parang sinasabi, kung maaari, hindi na dapat na ang kasalanan ng iyong master. Kasi si Kristo na dapat ang master mo. Dahil ikaw ay wala na sa ilalim ng law, ikaw ay nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos. John chapter 1 verse 17, the law is given to Moses, but grace and truth comes through Christ Jesus. O ang law, yung grace and truth ay galing kay Kristo. Ang law ay ibinigay kay Moises, pero ang biyaya at katotohanan ay nanggagaling kay Kristo. Ngayon, we are under grace. Sino ngayon yung master mo? Si Jesus. Hindi na yung kasalanan. Naiintindihan niyo ako? Okay? Now, born again through Word of God. Na-born again tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Niwala ba kayo dito? Sabi dito, tignan nyo, 1 Peter chapter 1 verse 23, for through the eternal and living Word of God, you have been born again. And this seed that He planted within you can never be destroyed, but will live and grow inside of you forever. Yun ang sabi niya sa Tagalog, dahil ipinanganak na kayong muli
ang kapanganakang ito'y hindi sa pamamagitan ng magulang ninyong namamatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Na-born again tayo through the Word of God. And ang tanong ko dito, who is the Word of God? Jesus. In the beginning, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Verse 14, and the Word become flesh and live among us. Sino yung salita ng Diyos? Si Jesus. So, paano tayo na born again? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, nung naniwala ka. Kaya hindi kayo na born again dahil kay pastor. Nagigits niya? Na born again kayo dahil doon sa salita na narinig ninyo. Bakit? Binago kayo ng salita ng Diyos. Are you listening? Alright. Ano naman ang ebidensya o evidence of being born again? Naku, punta na tayo sa ebidensya. Sino sa inyong born again? Taas ang kamay. Woo! Ang number one evidence ng ebidensya ng born again, we must separate ourselves from sinning. Dapat hinihiwalay na natin ang ating sarili sa pagkakasala. Ang sabi niya dito, 1 John chapter 3 verse 9, those who have been born into God's family do not make practice of sinning because God's life is in them, so they can't keep on sinning because they are children of God. Sa Tagalog, ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. Dahil nga ang Diyos ay kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya kung tinuturing nating tatay natin ng Diyos, hindi natin pinapraktis ang magkasala. Kaya, we must separate ourselves from sinning. May natututunan. Yan ang ebidensya. Kumbaga, hindi mo na pinapraktis ang magkasala pa. Iniiwasan mong magkasala. Yun yung ebidensya ng isang born again. Are you listening? That is the evidence. Number 2, we must put off the old. Ano yung old nito? Yung corrupted nature. Ito yung ebidensya. We must put off the old corrupted nature. Ang sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 22, throw off your old simple nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Again, ulitin ko, throw off your old simple nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Yung salitang true off, apostitimi. Apostitimi. Ang hirap banggitin, ano? Apostitimi, na ang ibig sabihin ay to lay off or aside, renounce, stow away, cast off, foot off. Yun ang ibig sabihin ng true off. Ano yung ililay off mo? Old, simple nature. Pag sinabing lay off, ano? Nag-i-exist pa ba yung na-lay off na? Hindi na nag-i-exist yung na-lay off na. Ay yung
Lay aside na. Naitabi na. Nagpapangsyon pa ba? Wala na. Ay, yung na-renounce na. Anong ibig sabihin ng na-renounce? Nireject na. Tinanggihan na. Nag-i-exist pa ba? May gamit pa ba? Wala na. Stow away. Cast off. Sabi niya, throw off your old sinful nature. So, ibig sabihin dito, lay off na. Natanggal na sa trabaho. Ano yung na-lay off na? Yung old sinful nature. Bakit na-lay off na? Dahil ikaw ay na kay Kristo na. Dahil ikaw ay under grace, not under law. Nagigets niyo? Lay off na. Sabi mo, na-lay off na ba? Yung old nature? Eh, di ibig sabihin, wala na yung pagiging masungit, ano? Bakit? Hello? Wala na yung yung katigasan ng ulo. Wala na yung pasaway. Na-lay off na eh. Liwanag yan, oh. Then sabi niya, and your former way of life. Ano ba yung former way of life na yan? Yung anastrophe, yung conduct, yung behavior, yung manner of life ng old nature mo. Dapat throw off na. Wala na yung dating behavior mo. Yung pangit na behavior mo. Wala na yung pangit na conduct mo. Wala na yung dating lumang manner of life mo. Na throw off na. Bakit? Bakit kailangan mong i-lay off yung ano na yan? Yung old nature na yan? Kasi yung old nature na yan, nakokorap ng lust and deceit. Ng deception. Nakukurap ng lust at saka ng deception, yung old nature. Kaya dapat mo yung i-lay off. Dapat mo yung i-throw off. Dapat mo yung i-put off. Hello? Kasi yung salitang corrupted, pletero, spoil, destroyed, ruin, defiled. Nasi, yung old nature na yan, naruruwin, nadi-destroy, nadi-defile. Kaya dapat i-lay off yan. Gets natin? May natutunan tayo? Ano yung i-lay off natin? Old, simple nature. Your former way of life. Yung behavior, yung manner of life ng old simple nature natin, ito throw off na natin. I-lay off na. Sabi mo, lay off. Signing off. Dapat nag-signing off na kayo doon sa old nature na yan. Ang tanong, totoo o hindi? Nangyayari na ba o nangyayari pala? Ha? Nangyari na. Kaya, sabi mo sa katabi mo, ha? Wala na yung wala na yung old nature dapat. Naka-lay off na. Hindi ako nagsabi nun, ha? Sabi yan ni Paul sa Ephesians chapter 4, verse 22. Yun ang hindi naiintindihan ng iba, eh. Dapat naka-lay off na. Kahit na may temptation na talagang naiinis ka, lay off, lay off. Sabi mo, lay off. Naiinis ka na, lay off, subside, magso-subside ka. Bakit? Then, tuloy-tuloy natin. Sabi niya dito, instead, let the Spirit renew your thoughts and attitude, put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Ang sabi dito ng salitang renew, ananeo, renovate, reform your thoughts and attitude. Sabi niya dito, instead, let the Spirit
renovate, reform your thoughts and attitude. Put on. Yung salitang put on, Indo. To clothe or be clothed. O, to clothe your new nature. Ano yung i-clothe mo? Ano yung isusuot mo? New nature. Created to be like God. Truly righteous and holy. Yun yung isusuot mo. Put on your new nature created to be like God. Renew your thoughts and attitude means new in our way of thinking. Let the Holy Spirit change your way of thinking. Change your thoughts and attitude. Hayaan natin ang banal na espiritu ang magbago, mag-renovate, mag-reform ng ating kaisipan at ng ating attitude. Then put on. Cloth or be clothed your new nature created to be like God. Ano yung created to be like God? Righteous and holy. Maliwanag. So, may ito-throw off ka, ililay aside mo ang alin? Old nature mo. Then ano yung puput on mo? New nature. Created to be like God. That is the evidence of yung pagiging ng pagiging born again mo. Hello? Woohoo! Created. Anong ibig sabihin ng created? Form, shape, fabricate. Created to be like God. Na-form ka, na-shape ka, na-fabricate ka to be like God. Righteous and truly righteous and holy. Are you listening? May natututunan tayo. Okay? So, palagay ko hanggang dito lang muna tayo. Okay? Then sabi niya dito, you were cleansed from your sins where you obeyed the truth. So now you must show sincere love to each other as brother and sisters. Love each other deeply with all your heart. For you have been born again, but not to a life that will quickly end. Your new life will last forever because it comes from the eternal living word of God. So, maliwanag yan dahil sumusunod na tayo sa katotohanan, nalinis na tayo sa kasalanan natin. Ngayon, nagkaroon na tayo ng tapat na pagmamahal sa ating mga kapatid kay Kristo. Magmahalan kayo ng taos-puso dahil ipinanganak kayong muli. Dahil na-born again kayo. Dahil kayo ay isinilang muli. So, ang big idea ngayon dito, tayo ay na-born again, isinilang muli, para tayo ma-experience natin ang kingdom of God sa buhay natin. At ang ebidensya, anong ebidensya? Throw off old nature and put on new nature created to be like God, truly righteous and holy. At dahil tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan, ngayon, love each other deeply with all your heart. Alam ko conclusion na ito eh. Sabi niya dito, for we are God's handiwork.
created in Christ Jesus to do what? Good works which God's prepared in advance for us to do. So tayo ngayon ay na kay Kristo, na born again tayo dahil kay Kristo. Ngayon, iuukol natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. So, ano ang born again? Nilikha para sa paggawa ng mabuti. Na-regenerate tayo para iukol natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti dahil tayo ay na kay Kristo.